Alright, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Meron tayong bibigyan ngayon ng reaction video. Ito mula to kay Pinoy Mystery Channel, no? Pero ito'y walang kinalaman sa mystery, no? Ito'y may kinalaman sa tumatakbong presidente ng Amerika na si Donald Trump, no? Nababahala daw ang China, mga tol, kay Donald Trump o kay Donald J. Trump. Bakit? Bakit nangangamba ang China, mga tol? Yan ang ating aalamin ngayon. Bibigyan natin to ng reaction and commentary. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Pinoy Mystery Channel. Nakalagay po ang link ng videong panonoorin natin sa ibaba. Para if ever na gusto mong panoorin ng walang nagre-react na ganito, pwede mong puntahan. Pero syempre kung gusto mo rin naman yung mga ganitong kwentuhan, ganitong usapan mga tol, at bibigyan natin to ng reaction video and commentary. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify kapag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Bakit nangangamba o nababahala ang China kay Donald Trump? Donald J. Trump, ang ika-45 presidente ng Amerika, naging laman muli ng balita mula nung pinagtangkaan ang buhay nito. Subalit imbis na humina ang kumpanya para sa susunod na halalan, ay mukhang mas lalong lumakas ang suporta nito. May mga nagsasabi na masama ang kahihinatnan ng Pilipinas kung si Trump ay magiging pangulong muli dahil sa isa raw itong pro-China. Yun ang usap-usapan. Pero at mabait sa mga inchik. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na matindi ang pagkabahala ng mga komunista kung si Trump ang magiging presidente. Nako po. Dahil may matinding balak ito laban sa China. Mayroong mga naniniwala magandang at pag-usapan marami to. din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? May nagsasabi na pro-China si Trump, pero ang pag-uusapan natin ngayon ay nababahala daw ang China dahil sa magiging matinding pinaplano o sa pinaplano ni Trump na posibleng magkatotoo if ever na manalo si Donald Trump bilang presidente ulit, no, ng Amerika. Maganda to, handa nyo na mga kape nyo. Kape! Malaking debate ngayon ang lumalabas sa Pilipinas hinggil sa kung pro-China o anti-China ba si Donald Trump. Siyempre, maraming Pilipino ang nagmumuni-muni sa kahihinatnan ng bansa kung babalik sa pamumuno ang kontrobersyal na tycoon. Magbago kaya ang mga panukala ng Estados Unidos hinggil sa pakikibaka nito sa Pilipinas at sa pananaw nito sa China? O di kaya mas maging mainit ang sitwasyon sa WPS at mawala ng suporta ang Pilipinas? Yun yung iniisip ng ibang mga Pilipino kasi si Biden ngayon ang presidente, 'di ba? Si Biden talagang iginigiit niya yung ironclad, 'di ba, na ugnayan ng Pilipinas at Amerika na kapag tayo ay inatake, meron tayong MDT o Mutual Defense Treaty, mga tol. Ang tanong, ganun din kaya ang policy ni Donald Trump kapag siya na ang presidente, mga tol? Isusulong niya pa rin kaya yung tinatawag na ironclad na yan o bahala kayo Pilipinas? Kasi katulad ngayon, mga tol, 'di ba, sumusuporta ang Amerika dito sa ibang bansa ngayon na nakikipaggera. Pero ang sabi ni Donald Trump pag siya ang naging presidente, tigil na, wala nang makukuhang suporta pa yung mga bansang yun, mga tol. Yun ang isa sa mga halimbawa ng pagiging magkaiba ng presidente, mga tol. Tuloy natin. May mga nagsasabi na kung mahahalal muli si Trump ay kakampi ito sa China at hahayaang sakupin ng mga inchik ang buong South China Sea. Meron pa ngang mga nagsasabi na nabayaran na ng China si Donald Trump kaya patuloy ang pangangamba ng maraming netizens. Ano't ano pa man ang katotohanan, pro-China o anti-China man sa pananaw ng mga Pilipino, siguro may sariling pananaw ang Amerika
Tama. Bakit hindi natin pakinggan mismo si Donald Trump Tama. at hayaan natin siyang magsalita? Heto ang sabi niya. Tama. Huwag natin I pangunahan. laid out my administration's commitment to building a more just and peaceful future. Regrettably, we found that China has been attempting to interfere in our upcoming 2018 election Ooh. coming up in November against my administration. They do not want me or us to win because I am the first president. Ando doon mismo si Wang Ying. Langya. Napaputol ako mga tol kasi nagsasalita ng gano'n si Donald Trump. Nando doon mismo si Wang Yi. My goodness. Ibang klase, harap-harapan kung manapok no? Against my administration. They do not want me or us to win because I am the first president ever to challenge China on trade. And we are winning on trade. Napapagano nila si Wang Yi. Ayon kay Trump, may ginawang panghihimasok ang China na hindi nila nagustuhan. Sa mismong bibig na ni Donald Trump maririnig na nakialam ang China sa eleksyon noong taong 2018. Dahil raw sa ayaw ng China na maging presidente siya ng Amerika, sa dahilang siya lamang umano ang presidenteng kumalaban sa mga komunista sa kalakalan. Bukod sa pakikialam sa mga eleksyon, ito pa ang sabi ni Trump. Can hold them accountable. We're doing very serious investigations, as you probably know. And we are not happy with China. We are not happy with that whole situation because we believe it could have been stopped at the source. It could have been stopped quickly and it wouldn't have spread all over the world. And we think that should have happened. Ayon kay Trump, gumagawa sila ng investigasyon hinggil sa pinagmula ng virus at hindi raw sila natutuwa sa China. Dapat raw ay hindi lumaganap ang COVID sa buong mundo kung hindi ito tinago sa mamamayan. Heto pa ang sabi ni Trump. As we pursue this bright future, we must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China and infect the world. Sinabi ng dating presidente na dapat raw ay panagutin ng bansang nagpalaganap o nagkalat ng salot sa buong mundo. At ito, ang China. Kaya So masasabi ba nating pro-China si Donald Trump sa mga pahayag niyan to? Di ba? nagkalat ng salot sa buong mundo. At ito, ang China. Kaya kung naniniwala ka man na pro-China o anti-China si Trump, malinaw, nagalit ito sa China. Now, breaking news this hour, stark warning from President Trump to Russia. Saka imagine mo negosyante to, bilyonaryong negosyante yan, tycoon. Sa tingin mo papayagan ni Trump na ang China ay maghahari sa South China Sea na daanan ng mga kalakal ng buong mundo, ng trade ng buong mundo, 'di ba? Maaapektuhan ng ekonomiya nila, mga tol, 'di ba? Get ready in an early morning. Sinabi pa na pinahinto ng China ang mga domestic flights sa loob ng bansa para hindi kumalat ang virus sa kanila. Pero pinayagan yung international flights. Ayun, lalong kumalat ang lubusan. Sinabi ng World Health Organization na ang lahat ng namatay dahil sa salot ng COVID-19 ay tinatayang sobra sa 7 milyong katao. At sa Worldometer, sinabi na sobra sa 100 milyon ang nagka-COVID at 1,200,000 ang namatay. At sa maniwala ka o hindi, ang Amerika ang may pinakamaraming namatay sa pandemya. Kaya ganyan ang salita ni Trump laban sa China. Yun naman pala di ba? Todo pala ang effect ng COVID sa Amerika, no? Talagang naapektuhan sila ng malubha. Dahil ang masaklap na pangyayari ay naganap sa kanyang administrasyon. Ilang beses nito sinabi na kailangan managot ang China. Maririnig sa balita na isa sa mga agenda ni Trump kung maihahalal muli ay ang pagpato ng 60% na tariff o buwis sa mga angkat mula sa China. Ibig sabihin, mas mahihirapang mag-import ang Amerika
ng China-made. Kaya Kaya mapapansin sa social media na marami ang nagkakalat na huwag raw suportahan si Trump dahil kesyo pro-China raw ito. Kesyo nabayaran na raw ng China at kesyo pasasabugin daw nito ang buong mundo. Kaya pala. Alam ng mga komunista na pahihirapan ni Trump ang China kapag nanalo itong muli. Gusto man kampihan ni Trump ang Pilipinas o ayaw, hindi na ito mahalaga dahil may sariling isip ang mga Pilipino at kayang dumiskarte ng pansarili. Ang punto dito ay mukhang gustong gumanti ni Trump sa China. Ibang usapan na to mga tol. Personal hidwaan na pala nila yan mga tol. Bad trip si Trump. Sabagay, sabay sila nun ni Digong, di ba? At saka si Trump, sabay sila nun Yun yung mga panahon na pumasok ang pandemic di ba? COVID. Ano ang kinababahala ng mga injik? Ang ibig sabihin ni Trump na kailangan panagutan ng China ang pagkalat sa virus ay nakababahala para sa China. Sinabi sa France 24 noong buwan ng Abril taong 2020 na kung mapag-alaman na responsable ang China sa pagkalat ng COVID-19 sa mundo, dapat ay may consequence. Kasabay ito sa pagputol ng Amerika sa kanilang pagsuporta sa United Nations dahil sa inakusahan ng samahan na pro-China. Ilan lamang ito sa mga paratang ni Trump, pero nung tinanong kung ano ang dapat na mangyari bilang consequence, wala pa itong sinagot. Marahil pinag-aaralan pa ng mga eksperto kung ano ang katotohanan hinggil sa coronavirus, kung ito ay isang aksidente o ginawa sa isang laboratorio, at kung may sala ang China. Matapos ang ilang investigasyon hinggil sa COVID virus na pumatay at nagpabagsak sa ekonomiya ng buong mundo, binalita sa The Hill buwan ng Mayo 2021 na nagdemand si Trump na dapat magbayad ng reparation ng China dahil sa ginampanan nito sa pandemya. Nagdemand, ibig sabihin, hindi na ito nakikiusap. Agad-agad itong kinontra ng China. Baka nga naman may makinig. Ang akusasyon ni Trump ay pinahayag noong tapos na ang termino nito, kaya hindi nagkaroon ng traction o hindi kumapit at akala nila ay tapos na ang reklamo. Pero sa sumunod na buwan ng Hunyo, sa The Print, inulat na tinatawag ni Trump ang buong mundo na panagutin at pagbayarin ng China dahil sa kanilang ginawa. Siyempre, kahit hindi na Pangulo si Trump, pwede pa rin itong makakuha ng simpatya ng ibang bansa. Sino ba ang hindi gustong mabura ang kanilang utang? Bilyon-bilyong utang sa China. Maraming eksperto sa batas ang nagsalita hinggil sa daing ni Trump na halos imposibleng maidemanda raw ang China sa korte. Ito ay hindi pa hihintulutan sa international law. Pero ang tanong, kailangan ba ng international law? Bukod dyan, kahit mapatunayang nagkaroon ng pagkakasala ang mga komunista, walang pag-asa na magbayad ito. Kahit mag-imprenta pa ng mga peking yuan ay problematic. Magkano ba ang perang inireklamo ni Trump bilang reparations mula sa China? Siguro hindi naman gaano malaki. Aabot lang sa 60 trilyong dolyares. Grabe yun. 60 trilyong dolyar. My goodness. Sobrang grabe yun. Kahit pagsama-samahin pa yung mga pera ng mga pinakamayayaman sa mundo, niaabot Ayon sa Washington Times noong taong 2021, 60 trilyong dolyares ang hinihinging bayad mula sa China. Ito ay pambayad sa mga pamilya ng 7 milyong namatay, milyon-milyong na apektuhan at sa pagbagsak ng ekonomiya. May mga nagsasabi na kahit panalo sa kaso, walang ganyang halaga ang China upang pambayad na reparations. Subalit hindi naman siguro bobo si Trump na isa sa pinakamayamang tao sa daigdig na mag-aakusa ng hindi nag-iisip. Dahil sa sinabi nito na bilang kabayaran ay kansilahin ang mga pautang ng China sa iba't ibang bansa as down payment. Mas madali nga naman itong gawin kumpara sa magbayad ng pera. Bukod dyan, mas medyo madali ang proseso
at mas mabilis ang resulta. Ayon sa Harvard Business Review, noong taong 2020, na ang direktang pautang ng China sa mga 150 bansa ay nagkakahalaga ng $1.5 trilyong. Wala pa rin. Napakalayo pa. 1.5 trillion lang, 60 trillion yung hinihingi. Pero ang suma total ng lahat-lahat na pautang kasama ang 1 trilyon sa Amerika ay sobra pa sa $5 trilyong. Wala pa Halagang rin. kahit anong bansa ay mahihirapang magbayad. Wala pa rin. So sobra sa 5 trilyon, sabihin na lang natin 10 trilyon o 6 na trilyon. Isagad na natin 10 trilyon. Kulang pa siya ng 50. Napakalayo pa. Pero kung magagawa ng paraan ang sinisigaw ni Trump, lalo na ngayong mukhang magiging pangulo muli ito na magka-reparation at pagbayarin ng China dahil sa COVID-19, kayang mabura ang lahat ng pautang sa isang iglap. Kayang mabura lahat ng pautang sa isang iglap, bukod doon, China pa ngayon na magkakaroon ng utang. Sino kayang hindi susuporta na mabura ang kanilang pagkukulang? Siguradong ikatutuwa ito ng maraming bansa, pero ikamumutla ng mga komunista. Malamang. Anong aral Talagang bagsak ekonomiya nila pag nangyari yun, mga tol. ang mapupulot dito? Ano man ang kahinatnan ng Pilipinas sa resulta ng eleksyon sa Amerika, ay masayang tatanggapin ng mga Pilipino. Sino pa ba ang magtatanggol sa inang bayan kung hindi ang mga Pinoy? Ngayong napalitan na si Biden bilang kandidato sa susunod na pagkapangulo, malalaman natin sa hinaharap ang magiging sitwasyon sa West Philippine Sea. Tama. Kung naniniwala ka na pro-China si Trump o kung nakikipagdebate na ito ay anti-China, narinig mismo sa dating presidente ang kanyang saloobin. Hindi ba't ang sabi nila kung anong bukang bibig ay siyang nilalaman ng dibdib? Maliban nga lang kay Digong, kung ano yung bukang bibig nun, mga tol, iba naman yun. At ganun din yung China, mga tol. Kung ano yung sinasabi nila, iba rin naman yun sa pinapakita nila, mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito, mga tol? Talaga mamumutla China rito, mga tol. Kaya hindi nila gugustuhin manalo si Trump. Kasi nung pinupush ni Trump yung parusang yun sa China, wala na siya sa pwesto nun. Wala na siyang kapangyarihan. Pag naging presidente siya at yun ang kinulit-kulit niya, ewan natin, mga tol, kung ano mangyayari, di ba? $60 trillion pautang ng China sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa, kasama mo na yung pautang nila sa Amerika, aabot lang ng 6 trillion. Kahit nga isagad mo na ng 10 trillion kulang pa sila ng $50 trillion. Napakalaki nun, mga tol. Diba? Diba? Ilang lifeline ng China yon. Anyway, pwede kang magbigay ng iyong commentary at pwede kang magbigay ng iyong reaction at komento sa baba, mga tol. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.